EPP 5, Quarter 3, Week 1. Ang pananahi. Revise K-12 curriculum with me, teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa ang pananahi. Mga layunin. Una, natatalakay ang kahalagahan ng pananahi. Pangalawa, nakikilala ang iba't ibang kagamitan sa pananahi. Pangatlo, naisasagawa ang mga basic hand stitch ng may pag-iingat. Unang araw. Maikling balik-aral. Tignan ang mga larawan at sabihin kung anong uri ng mga pananamit ang mga ito. Una, magaling. Damit pang-formal. Pangalawa, mahusay. Damit pang-sports. Pangatlo, mahusay. Damit pantulog para sa sanggol. Pang-apat, napakagaling. Damit pang-formal. Panghihikayat na gawain. Kilalanin mo. Tignan ang mga imahe sa ibaba at sikaping sagutin ang mga katanungan. Una, anong gawain ang ipinapakita ng mga larawan? Magaling. Ang mga imahe ay nagpapakita ng gawain ng mananahi o taong gumagawa at nag-aayos ng mga pananamit. Pangalawa, sino sa inyo ang mga may magulang o kamag-anak na mananahi? Magaling. Ang aking lola ay isang mananahi sa aming barangay. Siya ang nag-aayos ng mga sirang damit namin. Mga bata, tandaan, maaaring iba-iba ang ating mga sagot dito. Pangatlo, kayo ba ay nakapag-avail na ng serbisyo ng isang mananahi? Mahusay. Opo, minsan ay nagpagawa kami ng uniforme sa isang mananahi sa aming lugar. Pang-apat, ano ang inyong ipinagawa sa mananahi?
Magaling! Nagpagawa kami ng uniforme sa paaralan at pinaayos ang napunit na pantalon. Panglima, sa iyong palagay, bakit mahalagang matutunan ang pananahi? Tama! Mahalaga ang pananahi dahil ito ay nakatutulong sa pag-aayos ng mga sirang damit at maaaring maging kabuhayan o hanap buhay sa hinaharap. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, pananahi. Ito ay tumutukoy sa gawain ng pagdudugtong o pagkakabit ng mga bagay gamit ang mga tahi na ginagawa gamit ang karayom at sinulid. Pangalawa, basic hand stitches. Ito ay tumutukoy sa mga pangunahing uri ng tahi na ginagamit sa pananahi gamit ang kamay. Pangatlo, kahalagahan, importansya o pakinabang. Unang aralin, kahalagahan ng pananahi. Pagprosesong pag-unawa. Gabay na mga tanong. Una, bilang isang bata at mag-aaral, bakit mahalaga na matutunan ang pananahi? Pangalawa, sa inyong opinyon, ano-ano ang mga kahalagahan ng pananahi? Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ilan sa mga kahalagahan ng pananahi? Una, nakatutulong ang pananahi sa pagkumpuni o paggawa ng ating mga kasuotan. Pangalawa, nakatutulong ang pananahi sa paggawa ng palamuti sa bahay at mga regalong DIY o do it yourself. Pangatlo, ang pananahi ay nagpapalakas ng ating pagkamalikhain at kahusayan. Pang-apat, ang pananahi ay isang napapanatiling libangan at nakatutulong sa pagtitipid ng pera. Panglima, ang pananahi ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay. Pang-anim, ang pananahi ay mahusay para sa kalusugang pangkaisipan.
Pangpito, nakatutulong ang pananahi sa pagbuo ng ating social network. Pangwalo, ang pananahi ay nagpapahintulot na ipahayag ang ating sariling katangian at kalayaan. Ikalawang araw. Ikalawang aralin, mga kagamitan sa pananahi. Pagprosesong pag-unawa. Mga kagamitan sa pananahi at paraan ng paggamit ng bawat isa. Mga kagamitan. Una, pincushion o ang tusukan ng karayom. Paraan ng paggamit. Ang mga karayom at aspiling hindi ginagamit ay dito itinutusok. Pangalawa, pin o aspile. Ito ay ginagamit na pansamantalang pamigil sa telang tatahiin. Pangatlo, emery bag o ang tusukan ng aspile na hugis kamatis. Lalagyan din ng mga aspile. Kadalasang may maliit na pad para sa pagpapatalas ng karayom. Pang-apat, didal o timbong, pangtulak ng karayom. Ito ay nagsisilbing pantulak sa karayom kung ang telang tinatahi ay matigas. Panglima, medida. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan ng tao at ng telang tatahiin. Pang-anim, gunting. Ito ay ginagamit pamputol ng sinulid at panggupit ng tela. Pinanubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito.
Ikatlong araw. Ikalawang aralin. Pagsasagawa ng basic hand stitch ng may pag-iingat. Pinatnubayang pagsasanay. Basahin ang mga sumusunod na katanungan. Pagtatahi. Ang pagtatahi ay ang proseso ng pagsasama-sama ng tela gamit ang karayom at sinulid upang makabuo ng isang bagay tulad ng damit, borda o dekorasyon. Mga basic hand stitches. Una, tahing patutos o running stitch. Ito ang pinakamadaling tahi sa kamay. Ang karayom at sinulid ay marahang pinapatakbo sa tela. Itinutusok ang karayom papasok sa kabaliktaran ng tela. Hugutin, itusok at batakin ang karayom ng palabras. Ulitin ito ng ilang beses bago hilahin ang karayom. Ang mga tahi ay tuwid, maliliit at pare-pareho ang haba. Pangalawa, tahing panghilbana o basting stitch. Ang panghihilbana ay tahing ginagamit upang pansamantalang mapagsama ang dalawang pirasong tela sa lugar. Tinatanggal ito matapos tahiin ang tela ng permanente sa makina. Dahil dito ay pansamantalang tahi, single thread lamang ang ginagamit. Hilbanang pare-pareho. Ang haba ng tahi at agwat ng mga ito ay pare-pareho. Mga 6 na milimetro ang haba. Hilbanang di pare-pareho. Mas mahaba ang tahi ng sinulid kaysa sa agwat ng bawat tahi. Hilbanang palihis. Ito ay ginagamit sa dalawang patong ng telang upang huwag magbago ang mga posisyon nito. Itusok ang karayom na may sinulid sa kabaliktaran ng tela at huguting palabras. Gumawa ng mga tahing patayo sa kabaliktaran ng tela na mga 2 sentimetro ang agwat. Ang tahing pahilis o kaya naman ay ang diagonal o slanting ay lilitaw sa tamang mukha ng tela.
isa-isa lamang ang paggawa sa tahi. Pangatlo, pabalik na tahi o back stitch. Ito ay karaniwang panghalili sa tahi sa makina dahil paurong-sulong ito. Paisa-isa lamang ang paggawa nito. Paggawa ng back stitch. Una, umpisa sa dulong kanan, pakaliwa ng linyang gagawin. Itusok ang karayom sa kabaliktaran ng tela at palabasin sa pang-ibabaw nito. Tignan ang figure 1. Pangalawa, itusok muli ang karayom pabalik sa pinagsimulan na linya at ilabas ito ng ganyan ding layo mula sa umpisa. Pangatlo, pagkagawa ng isang tahi o stitch, ulitin ang pamamaraan. Gawing matatag at pare-pareho ang mga tahi o stitches. Tignan ang figure 3. Pang-apat, tahing satin o satin stitch. Ito ay ginagamit upang punuin ang isang disenyo. Gumagawa ng tahing patutos sa linya ng disenyo. Magsimula sa dulo ng hugis na pupunuin. Itusok ang karayom sa tuwid na tahi at tumawid sa hugis. Itusok muli sa isang gilid at tumawid sa kabila hanggang mabuo ang hugis ng disenyo. Panglima, tahing panlilip o hemming stitch. Ang panglilip ay ginagawa sa laylayan ng damit upang mapanatili itong nakatupi at hindi ito magnisnis. Paraan ng paggawa. Itupi ang laylayang tatahiin at lagyan ng mga asipili upang hindi ito kumalas. Tignan ang figure 1. Itusok ang karayom ng palihis sa gilid ng bahaging hindi tapos at kumuha ng maliit na bahagi ng tela o pick a little part of the cloth. Pagkatapos, kumuha rin ng maliit na bahagi ng hindi tapos na parteng nakatupi o ang catch a tiny part of the unfinished folded portion at hugutin ang karayom at sinulid papalabas sa mga bahaging ito ng tela.
Tignan ang figure 2. Ulit-ulitin ang pamamaraan hanggang malilip ang buong laylayan. Gawing pare-pareho ang haba ng mga tahi. Tignan ang figure 3. Pagproseso ng pag-unawa. Paano to? Tukuyin ang ipinapakitang basic hand stitch ng mga sumusunod na imahe. Piliin ang kasagutan mula sa kahon. Una, ano ang tamang sagot? Magaling. Pabalik na tahi. Back stitch. Pangalawa, ano ang tamang sagot? Mahusay. A. Tahing satin o satin stitch. Pangatlo, ano ang tamang sagot? Magaling. B. Tahing patutos o running stitch. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Mahusay. D. Tahing panlilip o hemming stitch. Panglima, ano ang tamang sagot? Napakagaling. C. Tahing panghilbana, basting stitch. Kailangan ay alam rin natin ang mga paraan sa pag-iingat sa paggawa ng basic hand stitches. Una, gamitin ng tama ang karayom. Huwag itutok o ipapatong kung saan-saan upang maiwasang matusok. Pangalawa, magsuot ng timbong o ang pantulak ng karayom. Proteksyon ito sa daliri habang nagtatahi, lalo na kapag matigas ang tela. Pangatlo, itabi ang mga karayom at aspili sa pincushion upang hindi mawala o makasakit ng iba. Pang-apat, huwag magmadali sa pagtatahi. Tahiin ng dahan-dahan at maingat upang maging pantay at ligtas sa pagkarayo. Panglima, magtrabaho sa maliwanag na lugar para malinaw mong makita ang bawat tusok
at maiwasan ang pagkakamali. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-ugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pabaong pagkatuto. Ibuod ang mga larawan gamit ang graphic organizer. Isulat sa mga daliri ang iba't ibang basic hand stitches na natalakay sa aralin. Isulat sa loob ng pincushion ang mga kagamitan sa pananahit. Pagninilay sa pagkatuto. Sagutin mo. Bilang isang mag-aaral, bakit sa tingin mo ay isang malaking pakinabang ang pagkatuto sa iba't ibang basic hand stitches sa mga kagamitan sa pananahit? Pagsusulit. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang. Una, ito ay nagsisilbing pantulak sa karayom kung ang telang tinatahi ay matigas. Ano ang tamang sagot? Magaling. Timbang. Pangalawa, ito ay nagsisilbing lagayan ng mga karayom at aspile habang hindi ginagamit. Ano ang tamang sagot? Magaling. Pincushion. Pangatlo, ito ay ginagamit pamputol ng sinulid at panggupit ng tela. Ano ang tamang sagot? Magaling. Gunting. Pang-apat, ito ay ginagamit sa pagsukat ng mga bahagi ng katawan ng tao at ng telang tatahiin. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Medida. Panglima, ito ay ginagamit na pansamantalang pamigil sa telang tatahiin. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Pin o aspile.
Pang-anim, ito ang pinakamadaling tahi sa kamay na kung saan ang karayom at sinulid ay marahang pinapatakbo sa tela. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Tahing patutos, running stitch. Pang-pito, ito ay ginagamit upang punuin ang isang disenyo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Tahing satin o satin stitch. Pang-walo, ito ay ginagamit sa laylayan ng damit upang mapanatili itong nakatupi at hindi magnisnis. Ano ang tamang sagot? Magaling! Tahing pandilik o hemming stitch. Pang-siyam, ito ay karaniwang panghalili sa tahi sa makina dahil aurong sulong ito. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Pabalik na tahi o back stitch. At pang-sampu, ito ay ginagamit sa pansamantalang pagsasama ng dalawang pirasong tela sa lugar. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Tahing panghilbana o basting stitch. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa kahalagahan ng pananahi. Ang iba't ibang kagamitan sa pananahi. At ang mga paraan sa pag-iingat sa paggawa ng basic hand stitches. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.